Mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Para sa schedule natin ngayon ay Week 3, Tuesday. Amen. Dito meron tayong dalawang verses. Matthew 28:19, 16:19. Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 16:19, I will give to you the keys of the kingdom of the heavens, and whatever you bind on the earth shall have been bound in heavens, and whatever you loose on the earth shall have been loosed in heavens. Malaman yung mga verses na ito. Unang-una sinasabi sa atin, disciple all the nations. Hindi niya sinabing, preach the gospel, but disciple all the nations. Na ang ibig sabihin, gawin nating tao ng kaharian ang mga bansa na nagpapahiwatig sa atin na ang kagustuhan ng Diyos ay ang ilatag ang kaharian niya dito sa lupa. Sapagkat kung walang mga tao na nasa loob ng kanyang kaharian, wala ang kaharian. Kaya ang ating commission, tayo ay mga naatasan upang gawing disipulo ang mga bansa, gawin silang tagasunod ng hari na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. So, yan ang ating katungkulan. Yan ang pag-aatas, ang natatanging pag-aatas na binigay sa atin, ang gawing disipulo ang mga bansa. At paano gagawin ito? Siyempre, ipipreach ang gospel, babautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Sa verse 16 o chapter 16 verse 19 naman, pinakita rito ang mga susi ng kaharian. Ang mga susi ng kaharian ay ang autoridad na maggapos at magkalag. Kaya ano ba ito? So basahin natin itong laman ng MR ngayon para mabigyan tayo ng liwanag. Because all authority have been given to him, the heavenly King sent his disciples to disciple all the nations. They go with his authority. To disciple the nations is to cause the heathen to become the kingdom people for the establishing of his kingdom, which is the church, even today on this earth. Ayan na. Una-una sinasabi sa atin dito na lahat ng autoridad ay naibigay na sa Panginoon. Kaya nga, batay dito, okay, so tandaan natin, hindi niya pinahayo yung kanyang mga disipulo basta-basta. At pinahayo niya yung kanyang mga disipulo, pinadala niya, inatasan niya, batay sa sabi niya na ang lahat ng autoridad ay binigay na sa kanya. Binigay na sa kanya ang mga autoridad, sabi niya, kaya humayo kayo. Anong ibig sabihin yun? Ang ibig sabihin nito, ang paghayo at ang pagdidisipulo sa mga bansa ay batay sa autoridad na binigay na meron ng Panginoon at kung saan ang kanyang mga disipulo ay nakikibahagi dito. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang pagtatatag ng kaharian. Yun. Kaya sa gawain na ito, kailangan merong autoridad. Kaya ang pag-preach ng gospel ay batay sa autoridad na binigay ng Diyos sa tao. Sipin mo. Hindi tayo humahayo na para makiusap kayo. Ano pa? Yung kumbinsihin ninyong tao. Hindi. Pag sinabi mong autoridad, inuutusan mo ang tao. Manampalataya kayo sa Panginoon. Mabautismuhan kayo. So yan ay sinasalita ng merong autoridad. Kaya nga kung nagpipreach tayo ng gospel, hindi pwede parang yung
para kang nakikiusap, para ka nagmamakaawa sa tao. Hindi. Dapat manampalataya ka. No? Siya ang tagapagligtas. At pagkatapos niya manampalataya, kailangan mo nang mabautismuhan. Ang mga pagsasalita pala, pag nagpipreach ng gospel, hindi parang nagmumungkahi, nakikiusap, nagtuturo, nagpapaliwanag, hindi. Kundi ito ay nag-iensayo ng autoridad. So palitan natin yung ating mood. Kailangan mo manampalataya, kailangan mo mabautismuhan. So yun yung nakikita ko dito. Sapagkat ito ay batay sa autoridad na meron siya, na binahagi niya sa kanyang mga disipulo, na sa panahon na ito, tayo ang nagpapatuloy sa gawain na ito. Notice that the Lord did not charge the disciples to preach the gospel, but to disciple the nations. The difference between preaching the gospel and discipling the nations is that to spread the gospel is simply to bring sinners to salvation. But to disciple the nations is to cause the Gentiles to become the kingdom people. We have been sent by the Lord not only to bring people to salvation, but also to disciple the nations. This is a matter of the kingdom. So hindi tayo, dito sa part na ito, hindi tayo inatasan para mag-preach ng gospel lang at maligtas yung tao. Kundi ang ginamit niya, disciple the nations. Ibig sabihin, mag-preach para disipuluhan yung mga bansa at sila ay maging kaharian ng Diyos. No? Kaya ang pananaw dito, hindi ninanais ng Diyos na itong mundo mapuno ng maraming believers at ng mga na-save na tao. So hindi iyon ang kanyang ang kanyang gusto. Ang gusto niya itong mundo mapuno na maraming mga tao na nasa loob ng kaharian. At ang gusto niya ay kaharian. At syempre, para maging bahagi sila ng kaharian, kailangan tanggapin nila ang Panginoon. Of course, kasama na yung kaligtasan, pero ang pinaka main purpose ay gawin silang mga tao ng kaharian. Kaya ang ginamit dito ay disciple the nations, hindi preach the gospel. So yun pala yung pagkakaiba nito. Noon iniisip ko rin bakit ba disciple ang ginamit dito? No, hindi kaya nagkamali. Parang mahirap intindihin. Pero tama ito. Disciple the nations para gawin silang mga kingdom people. Sapagat ang emphasis ng Matthew ay kaharian. Kaharian ang pinaka-emphasis ng aklat ng Matthew. Kaya yun yung ginamit niya. Christ, being the son of David, is for us to participate in the divine authority. The Lord has given us the authority to bind and loose. I will give you the keys of the kingdom of the heavens, and whatever you bind on the earth shall have been bound in heavens, and whatever you loose on the earth shall have been loosed in the heavens. Amen. So si Kristo ay anak ni David. So yan ay isa sa mga titulo niya. He is the son of David. Si David ay hari. Tandaan natin yan. At ang kanyang anak ay hari din. Kapag ikaw ay anak ng hari, ikaw ay hari. So, ang ibig sabihin, ang pagkahari ay minamana sa pamamagitan ng anak, ng pagkaanak. At dahil si Kristo ay hari, siya ay merong autoridad. At itong autoridad na ito ay nakibahagi tayo nung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Isipin mo, ang nanampalataya ay ang tanggapin ng buhay, di ba? So nung nanampalataya tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang buhay ni Kristo tungo sa atin. Itong buhay na ito, buhay ng hari. Hari ka. Kaya meron tayong bahagi sa kanyang pagkahari. Na ang ibig sabihin, ang autoridad ay sinalin din sa loob natin. Kaya ang isang believer ay meron siyang autoridad ng hari.
No? At itong autoridad na nandito, binibigyan pansin, ay isang klase ng susi na maggapos, magkalag, maggapos, loose, magkalag, magkapos, magkalag. So yun yung yun yung autoridad natin. Ano bang ibig sabihin ng maggapos at magkalag? Ang ibig sabihin nito, yung mga kinamkam ni Satanas, parang nakagapos na yan. Pwede mong kalagan. No? So yun yung ibig sabihin nito. No? Kinamkam niya, tinalian niya, inari niya, no? Kaya nasa control na niya. Pero meron tayong autoridad bilang isang eklesiya. Sapagkat ang eklesiya ngayon ay ang kumakatawan sa kaharian. At itong mga susing ito ay binigay sa kaharian, sa eklesiya, upang magtali at magkalag. At magkalag, no? At magtali din. No? Pwede tayong magkalag. Ano yung kinakalagan natin? Yung mga natalian. Pwede rin nating talian. Sino naman tatalian mo? Si Satanas, talian natin para hindi makagalaw. Yun, no? Tama. Kalagan ang mga bihag niya. Talian si Satanas, no? Para hindi siya gumawa at gumalaw. Sapagkat ang ibig sabihin ng talian dito ay ang limitahan, paralisahan, gawing paralisado, no? Gawing walang kabuluhan. Na ang ibig sabihin, parang hindi umiiral. Kapag tinalian natin si Satanas, yan ay katumbas na hindi na siya umiiral. Amen. Amen. Christ. Okay. Okay, ito. The Gospel of Matthew is concerned with the kingdom of the heavens, which is a matter of authority. The church, revealed in this book, represents the kingdom to reign. Hence, the authority to bind and to loose is given not only to Peter, the apostle, for the church in 1619. Okay, so ulitin ko to. The authorities to bind and to loose is given not only to Peter, the apostle, for the church in 1619, but also to the church itself. Yun. So, ang pinakikita dito, ang autoridad na ito, hindi lang binigay kay Pedro. Ito ay binigay sa church mismo bilang kumakatawan sa kaharian ngayon. Ang ibig sabihin, ang church ang kaharian ngayon. Kaya kailangan meron tayong ganyang klaseng pananaw sa church. Na ang church merong autoridad, magtali at magkalag. Kaya pag nakita mo yan, meron ka ring takot sa church. Kasi meron siyang autoridad eh. Kaya sa Biblia, sabi niya, hear the church. Pakinggan ninyo ang eklesiya. Pakinggan ninyo. So mga kapatid, pakinggan natin ang eklesiya. Tapos sabi niya, ang tinuring niya na isang hentil, ang ibig sabihin nito, pag ang isang tao hindi nakinig sa eklesiya, pwede niyang ituring ang isang tao na isang hentil at makasalanan. Na ang isang hentil at makasalanan ay hindi bahagi ng eklesiya. Ano ba ang ibig sabihin ng gawing hentil at makasalanan? Ang isang believer. Ang isang believer ay para sa church at nasa church. Pero dahil hindi siya nakinig sa church, siya ay ituturing ng church na isang hentil, isang makasalanan, isang tax collector. Na ang ibig sabihin, in-out ka na ng church. Ayaw mo makinig sa kanya eh. Kaya pag pinagsasabihan tayo ng church, kailangan sumunod, makinig, at may pagkatakot dahil ang susi ay nasa church. Amen.
Matthew 28:18-19 is another portion of the word which reveals that we participate in the divine authority because all authority has been given to the Lord Jesus, the Son of David, as the heavenly King. He has sent his disciples to go and disciple all the nations. Amen. So yan yung inuulit sa atin na dahil ang autoridad ay binigay na sa Panginoon, tayo inatasan na humayo, disipuluhan ang mga bansa ayon sa autoridad na meron ang Panginoon. Amen. Matthew 12:28-19 say, "If I, by the Spirit of God, cast out the demons, then the kingdom of God has come upon you. Or how can anyone enter into the house of the strong man and plunder his goods, unless he first binds the strong man, and then he will thoroughly plunder his house?" Dito tinawag si Satanas na strong man, malakas na tao. Bakit? Ang ibig sabihin nito, mas malakas siya kaysa sa atin. Kaya hindi natin to kaya. Pero dahil sa autoridad na binigay ng Diyos sa eklesiya, kaya natin siyang talian at kalagan ang kanyang mga bihag. Kaya ang pakikidigma kay Satanas hindi ayon sa ating laman at dugo, kundi ayon nito sa autoridad na binigay ng Diyos sa atin. Ngayon, ang mga unbelievers, ang mga sinners, pinakita sa atin dito, ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Kasi sinner sila eh. Ang mga sinner, inano na sila yung kinamkam na sila ni Satanas. Sila ay nasa ilalim ng pagkakamkam ni Satanas. Para makuha natin sila, ang pinapakita sa atin dito, kailangan talian natin itong malakas na tao. Talian natin siya. Para bang yung mga pumapasok sa loob ng bahay, mga magnanakaw, ang unang ginagawa nila, tinatalian muna nila yung mga nakatira dyan. Pag natalian na nila, malaya na nila makukuha kung anong gusto nilang kunin. Kasi nakatali na yung mga may-ari eh. So, ganyan din ang pinapakita ng Panginoon. Bago mo matamo ang mga tao, kailangan matalian muna ang malakas na tao. At kung natalian na siya, yun, libre na, matatamo na natin ang mga bihag niya, ang mga makasalanan. So, itong mga senaryo na sinasabi sa atin, hindi natin nakikita to. Minsan, ang alam mo lang, pre-preach mo yung gospel, yung tao ayaw makinig, imbitahan mo sa meeting, ayaw pumunta, ang daming dahilan, minsan pumayag na, tapos biglang magbabago yung kaisipan. Madami tayo na i-encounter na ganyan. Na minsan sinasabi na lang natin, walang pag-asa to. Ay, walang puso ito sa Diyos. Pero hindi natin alam, sa likuran pala niyan, merong isang kumukontrol, isang malakas na puwersa na pumipigil sa kanila. At yan ay walang iba kundi si Satanas. So kailangan ang prayer natin, idali natin sa direksyon na kung saan sabihan natin ng Panginoon na talian ang masamang isa. Panginoong Jesus, hindi ko maaya itong isang ito. Panginoon, talian mo ang masamang isa na pumipigil sa kanya. So ganun pala yung dahilan kaya mahirap magtamo ng tao dahil dito sa malakas na isang ito. Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng otoridad na magkalag at magtali. At ito ay sa pamamagitan ng otoridad na binigay ng Panginoon. So paano natin i-apply yung otoridad na yan? Sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Verse 18 and 19 of chapter 28 say, Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
We need to read the word, therefore, strongly. Therefore refers to the fact that all authority has been given to Christ for this cause. Therefore, we must go to disciple all the nations, to make all the nations disciples. Amen. So, inulit ito na sabi niya, kailangan intindihin natin mabuti yung pagka-compose nung pag-aatas dito. So, intindihin natin mabuti. Una, sabi niya, lahat ng autoridad sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. O, binigay na sa kanya. So, nasa yung autoridad? Nasa Panginoon. Tapos, mula dyan, sinabi niya yung salitang, therefore. Ibig sabihin, yun yung karugtong. Sa Tagalog ay, kaya nga. Ibig sabihin, binigay na sa kanya ang lahat ng mga autoridad sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo. Ibig sabihin, wag na kayong mangamba. Wag na kayong mahina. No? Dahil dito, ibig sabihin yan, humayo kayo. So, yun pala yung connection nun. Kaya ang paghayo, ang pag-preach ng gospel, ang pagdidisipulo ay batay dun sa isang fact o katotohanan, okay, na ang autoridad ay nasa Panginoon na. Nasa Kanya na yan. No? At batay diyan, tayo ay humahayo, taglay ang ganitong authority upang i-preach o i-disipuluhan ang mga bansa at walang pwedeng humadlang. Kung may hahadlang, talian mo. Talian mo. No? At yun naman mga tao na hindi makalaya, kalagan mo. Kaya ang pag-preach ng gospel ay may dalawang step. Nagtatali. Sinong tinatali? Ang malakas na tao. Nagkakalag. Sinong kinakalag? Yung mga sinner. No? Upang sila ay disipuluhan at maging tao ng kaharian para sa kaharian. So yun yung malinaw na pinakita dito sa verse na ito. Una, hindi natin gaano maintindihan, pero ganyan palang ibig sabihin niya. Kaya ang mga nagpipreach ng gospel, malakas ang loob. At ang mga nagpipreach ng gospel, walang duda at hindi nangingimi sapagkat meron silang autoridad. At ang autoridad nila ay ang pakikibahagi ng autoridad na meron ang Panginoon. So yun yung pinapakita sa atin. We all have to realize that to preach the gospel is not merely to preach or to teach. It is to fight the battle. Matthew 12 tells us that in order to preach the gospel, we have to bind the strong man. Satan is the strong man, the one who usurps all people. The whole world is now under darkness and the usurping hand of Satan. Amen. So, gera ito. Pag tayo nagpipreach ng gospel, ito ay isang uri ng digmaan. No? At ang digmaan naman na to, hindi naman talaga severe na hindi mo alam kung matatalo ka, mananalo ka. Kundi sure win siya. No? Sure win siya kasi ang autoridad ng Panginoon, ang taas, ang lakas. No? At nasa Kanya lahat ng autoridad. Kaya paano mo tatalunin yan? No? Ang autoridad niya, lahat eh. Sabi niya, all authority, lahat. Tapos, ang autoridad niya, ang nasasakop ng autoridad niya, yung buong kalangitan at buong sangkalupaan. Pumunta ka man sa langit, nandun pa din yung authority. At nandito, syempre, sa buong sangkalupaan, na kung saan nandito din tayo ngayon. No? At dahil dyan, no, tayo ay nakikipagdigma sa pamamagitan ng isang malakas, no, at nananaig na autoridad na kung saan maging si Satanas ay kaya niyang ilagay sa ilalim ng autoridad na ito. No, kaya ano pang inaantay? Sabi niya, humayo na. No, humayo kayo. No, at nawa, mapasukan natin itong ganitong klaseng karanasan na sinasabi dito. Kaya ang autoridad natin,
no, ay hindi lang isang kapangyarihan, kundi autoridad na dumadaig sa kapangyarihan. Si Satanas kasi, ang meron siya, power o kapangyarihan, lakas. Pero ano yan? Yan ay nilalagay sa ilalim ng autoridad. Ito. For this, we need not only power. For this, we need not only power, but also authority. We can illustrate the difference between power and authority with a policeman. Cars on the street have power, but a policeman has authority. No matter how powerful a car is, when a policeman gives an order, he has the authority over the car. Amen. So, maganda yung illustration niya. Tingnan niyo sa labas. Di ba? Yung mga sasakyan, malalakas yan. Tumatakbo yan na mahigit 100 kilometro. Kada isang oras. Ang bilis, ang lakas ng mga power nila, umaakyat sa bundok. Pero yung pulis, isang pito lang niya at ginanon niya yung kamay niya, hihinto siya. Ibig sabihin, anong meron yung pulis? Authority. No? At ang authority ay dumadaig sa kapangyarihan. Anong meron tayo? Authority. Anong meron si Satanas? Strength. Subalit ang autoridad ay mas nananaig laban sa lakas. Sabihin man na siya ay strong man. Mas malakas pa rin ang autoridad na meron tayo. Sapagat ito ay galing sa autoridad ng Panginoon. Kaya huwag nating kalilimutan, ang natatanging pag-aatas ay ang disipuluhan ng mga bansa sa pamamagitan ng autoridad na meron tayo ng galing sa Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin na lahat ng autoridad sa langit man o sa lupa ay ibinigay na sa iyo. At batay sa autoridad na ito, kami inatasan mo na gawing disipulo ang mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At inatasan din kami makipagdigma laban sa malakas na tao. Subalit pinupuri ka namin, Panginoon, ikaw ay higit na mas malakas na nawa kami ay matuto na manalangin upang talian ang masamang isa, ang malakas na isa. At nang sa ganon makamkam namin ang mga makasalanan na nasa ilalim ng kanyang autoridad. Mga tao na nilagay niya sa ilalim ng kanyang pagkabihag, ngayon ay pwede ng kalagan, pwede ng dalhin sa loob ng kaharian. Salamat sa pananaw na ito. Amen.